Kapag iniwan ka ng isang babae, madalas iniisip mo kung may chance pa ba na babalikan ka niya. At ang totoo, hindi mo ito makokontrol. Pero ayon sa Stoicism, may isang bagay na kaya mong kontrolin, ang sarili mo. Hindi mo kailangang habulin siya, hindi mo kailangang makiusap, at lalo na hindi mo kailangang magpakita ng desperasyon. Ang kailangan mo lang ay mag-level up. Dahil kapag nagbago ka at naging mas matatag na lalaki, may mga malinaw na senyales na kusang babalik siya. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 signs na babalikan ka niya kapag nag-level up ka na. Kung isa ka sa mga lalaking dumaan sa sakit ng hiwalayan, manood ka hanggang dulo. Dahil baka hindi mo napapansin, pero nagsisimula ng bumalik ang cycle ng attraction. Unang senyales, nakikita niyang mas disiplinado ka na. Noong kayo pa, baka masyado kang available, wala kang focus, o puro siya ang iniisip mo. Pero kapag nag-level up ka, nagiging malinaw na sa kanya na nag-iba ka. Makikita niyang nag-e-exercise ka, nag-aaral ng bago, at nag-i-invest ng oras sa personal growth. Sabi ni Epictetus, "No man is free who is not master of himself." Kapag nakita niyang kaya mo nang kontrolin ang sarili mo, iba ang dating mo. Halimbawa, dati gigising ka ng tanghali at puro games lang. Pero ngayon, maaga kang nagigising, nagwo-workout, at mas pinapahalagahan ang oras mo. Kapag nakita niya ang ganitong pagbabago, magsisimula siyang mag-isip, iba na siya. Mas disiplinado na. At dito nagsisimula ang curiosity na bumalik. Pangalawang senyales, hindi ka na naghahabol. Kapag iniwan ka ng babae at makita niyang nagmamakaawa ka, lalo lang siyang lalayo. Pero kapag natuto kang maglakad palayo at mag-focus sa sarili mo, dun ka nagiging mas kaakit-akit. Sabi ni Marcus Aurelius, "If it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it." At ang paghahabol at pagmamakaawa ay hindi stoic virtue, ito ay weakness. Halimbawa, dati after breakup, lagi mo siyang text. Pero ngayon, busy ka sa sarili mong buhay at hindi na siya ang sentro ng mundo mo. Kapag naramdaman niya na hindi mo na siya kailangan, ironically, doon siya muling maa-attract. Dahil ang babae, naa-addict hindi sa habol, kundi sa presensyang hindi madaling makuha. Pangatlong senyales, mas kalma ka na sa emosyon. Noong kayo pa, baka madali kang magalit, nagseselos, o nag-o-overthink. Pero ngayon, natuto ka ng kontrolin ang emosyon mo. Hindi ka na natitinag ng maliliit na bagay, hindi ka na reactive, at hindi ka na madaling magpanik. Sabi ni Seneca, "Who is brave is free." At ang bravery na ito ay hindi lang sa labas, kundi sa loob, ang tapang na manatiling kalmado kahit anong mangyari. Halimbawa, dati, konting delay lang sa reply niya, natatarante ka na. Pero ngayon, kaya mong ngumiti at magpatuloy sa araw mo. Kapag nakita niya na hindi ka na slave ng emosyon, mararamdaman niyang nag-mature ka na. At walang mas nakaka-attract, kaysa sa lalaking hindi kontrolado ng feelings niya. Pang-apat na senyales, nakikita niyang mas may purpose ka na. Kapag nag-level up ka, mas nagiging malinaw na sa'yo kung anong direksyon ng buhay mo. Hindi ka na lang basta nabubuhay para sa relasyon, kundi may mas malaki ka ng tinatahak. Sabi ni Marcus Aurelius, "Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one." Kapag nagsimula ka ng magtrabaho sa goals mo, career mo, o personal mission mo, makikita niyang hindi ka na nakatali sa kanya, at paradoxically, mas gugustuhin niyang maging parte ulit ng mundo mo. Halimbawa, kung dati ang priority mo ay chat niya gabi-gabi, ngayon ang priority mo ay mag-ipon, mag-level up sa trabaho, at maghanda sa kinabukasan. Kapag nakita niya ito, maiisip niya, mas may direksyon na siya ngayon. Mas gusto kong maging kasama ulit siya. Panghuling senyales, nararamdaman niyang masaya ka kahit wala siya. Ito ang pinakamalakas. Kapag nakikita niyang fulfilled ka na mag-isa, mas lalo siyang maaakit. Dahil ang babae, gustong kasama ang lalaking kumpleto na. Sabi ni Epictetus, "Freedom is the only worthy goal in life. It is won by disregarding things that lie beyond our control." At isa sa hindi mo kontrolado ay kung babalik ba siya o hindi.
pero kaya mong kontrolin kung paano ka sasaya sa sarili mong landas. Halimbawa, nakikita niyang lumalabas ka kasama ang mga kaibigan, gumagawa ng hobbies, nag-e-enjoy sa buhay, hindi dahil gusto mong ipakita sa kanya, kundi dahil genuine kang masaya. Kapag naramdaman niya ito, magsisimula siyang magtanong, kung masaya na siya kahit wala ako, baka gusto kong bumalik at maging parte ulit ng happiness niya. Ngayon, balikan natin. Nakikita niyang mas disiplinado ka na. Nakikita niyang hindi ka na naghahabol. Nakikita niyang mas kalma ka na sa emosyon. Nakikita niyang mas may purpose ka na. Nararamdaman niyang masaya ka kahit wala siya. Kung nagsisimula mong makita ang mga palatandaang ito, congrats, nag-level up ka na. At sa proseso ng pag-level up, hindi lang siya ang posibleng bumalik, kundi baka mas ma-realize mo na hindi mo na rin siya kailangan. At yan ang tunay na stoic power, hindi ang habulin ang mga bagay sa labas ng kontrol mo, kundi ang baguhin ang sarili mo. Kapag ginawa mo ito, kahit hindi siya bumalik, panalo ka pa rin. Dahil nagiging mas malakas, mas matatag, at mas kumpletong lalaki ka.